Kumusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang paksa tungkol sa 9 na pagkain na lihim na sumisira sa iyong kidney. Narinig niyo na ba ang kasabihang ito? May mga sakit na walang sakit, walang lagnat, walang ubo, ngunit tahimik na sumisira sa iyong lakas. Ang kidney failure ay isa sa mga ito, at ang nakababahala ay araw-araw. Ang iyong kidney ay maaaring inaatake ng walang babala. Ang kidney ay ang natural na filter ng katawan na nagsasala ng 10-10 litro ng dugo bawat minuto, nagtatanggal ng toxins, nagbabalanse ng tubig at mineral. Ngunit kapag nagsimulang humina ang paggana nito, ang tanging senyales ay maaaring ilang numero lamang sa mga resulta ng pagsusuri tulad ng pagtagas ng protina sa ihi. Ito ay hindi lamang isang babala, kundi isang alarm bell na nagpapakita na nasira na ang kidney. At kung hindi ito aayusin kaagad, hindi na malayo ang daan patungo sa end-stage kidney failure. Gayunpaman, ang mas nagpapabahala sa akin ay marami pa ring matatanda ang kumakain ng malusog ayon sa kanilang sariling pakiramdam. Ngunit hindi nila namamalayan na nilalagay nila sa kanilang katawan ang mga pagkain o suplemento na akala nila ay walang pinsala, ngunit tahimik na nagpapahina sa kidney sa paglipas ng panahon. Mayroong mga bagay na araw-araw na lumalabas sa pagkain mula sa isang baso ng orange juice, isang piraso ng keso, hanggang sa isang multivitamin tablet. Kung hindi gagamitin ng tama, lahat ng ito ay maaaring magpataas ng pasanin sa excretory system. Kaya, sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 9 na pamilyar na pagkain at suplemento, ngunit may kakayahang tahimik na itulak ang kidney sa limitasyon nito, lalo na sa mga may senyales ng protina sa ihi o nasa maagang yugto ng talamak na sakit sa kidney. Hindi ko lamang papangalanan ang bawat item, kundi susuriin din kung bakit mapanganib ang mga ito at, higit sa lahat, kung paano palitan o ayusin ang mga ito sa ligtas, siyentipiko at praktikal na paraan. Ito ay mga kaalaman na napatunayan ng mga eksperto at medikal na pananaliksik na maingat na pinili upang umangkop sa konstitusyon at pangangatawan ng mga taong may edad na silina pataas. Lalo na, magugulat kayo sa pagkain na numero 9. Napakapamilyar, ngunit ito ang tahimik na sanhi ng pinsala sa kidney na hindi alam ng marami. Bago tayo magsimula, mangyaring maglaan ng ilang segundo upang mag-iwan ng maikling mensahe sa ibaba. Saan kayo nanonood ng video na ito? Mula ba sa mataong Maynila, sa malawak na probinsya ng Luzon, o sa isang sulok ng mundo sa ibang bansa? Mag-iwan ng komento upang malaman natin na magkasama tayo sa pagpapanatili ng kalusugan sa pagtanda. At kung sa tingin nyo ay talagang kailangan ang mga kaalamang tulad nito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, i-ring ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga kapaki-pakinabang na nilalaman. Kung mayroon kayong kapamilya o kaibigan na may problema sa kidney, ibahagi ang video na ito sa kanila. Minsan, ang tamang impormasyon sa tamang oras ay ang paraan upang bigyan ang isang tao ng mas mahabang buhay na malusog. Maghanda ng papel at panulat kung kinakailangan dahil ang bawat pagkain na ibabahagi ay maaaring tahimik na makaapekto sa kalusugan ng iyong kidney. Sabay-sabay tayong mag-explore at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos bago huli ang lahat. Mga minamahal kong kaibigan, ang chronic kidney disease o CKD ay isang tahimik na umuusbong na sakit na madalas napapabayaan hanggang sa malubha na ang pinsala. Isa sa mga unang senyales ng babala ay ang paglabas ng protina sa ihi na nangangahulugang ang kidney ay tumagas na at hindi na nito kayang panatilihin ang mga mahahalagang bahagi tulad ng dati. Hindi lamang gamot o edad, kundi mismong ang mga pagkain at suplemento na ginagamit nyo araw-araw ang mapanganib na kadahilanan kung hindi gagamitin ng tama. Kapag mahina na ang kidney, lahat ng bagay mula sa dami ng potassium, phosphorus, sodium, hanggang sa mga kemikal na compound sa pagkain ay maaaring magpalala ng sakit. Kaya, sa pagbabahagi ngayon, gusto kong balikan natin ang 9 na pagkain na sa tingin natin ay napakapamilyar, ngunit ito
ay isang dalawang talim na espada para sa mga may mahinang kidney. Ang unang pagkain, avocado, isang masustansyang prutas ngunit kaaway ng mga may kidney failure. Ang avocado ay matagal nang tinatawag na soft gold ng kalikasan, mayaman sa unsaturated fats, vitamina E, potassium at maraming antioxidant na mabuti para sa puso. Ngunit para sa mga nasa yugto ng mahinang kidney, ang avocado ay maaaring maging isang nakababahalang panganib. Ang bawat avocado ay naglalaman ng humigit kumulang 690 milligrams ng potassium, halos kalahati ng maximum na dami ng potassium na dapat kainin ng isang may kidney failure sa isang araw. Kapag humina ang paggana ng kidney, bumababa rin ang kakayahan nitong magsaliksik ng potassium. Ang sobrang potassium sa dugo ay nagdudulot ng serye ng mga problema mula sa bahagyang pamamanhid ng kamay at paa hanggang sa arrhythmia, panghihina ng kalamnan at maging cardiac arrest kung malubha. Ito ang dahilan kung bakit laging pinapayuhan ng maraming nephrologist ang mga nagda-dialysis na huwag kumain ng avocado. Kung mahilig ka pa rin sa avocado shake o avocado spread sa tinapay, maging maingat. Hatiin sa maliliit na piraso at kainin ito bilang bihira, hindi araw-araw. At laging kumonsulta sa doktor kung umiinom ka ng diuretics, gamot sa puso o nagda-dialysis. Dahil sa bahagyang paglampas sa limitasyon, ang avocado mula sa superfood ay nagiging substance na nakakasira sa kidney sa bawat oras. Kung naiintindihan nyo ang kahalagahan ng pagkontrol sa potassium sa dieta, mangyaring isulat, mag-iingat ako sa avocado para protektahan ang kidney. Ang pangalawang pagkain, kanin. Isang tradisyonal na pagkain, ngunit nagtatago ng tahimik na panganib sa kidney. Ang kanin ay matagal ng kaluluwa ng bawat hapagkainan sa Pilipinas, ngunit para sa mga may senyales ng pinsala sa kidney, kahit na bahagyang pagtagas lamang ng protina sa ihi, ang pagpili ng tamang uri ng kanin ay kailangan ding pag-isipan ng mabuti. Ang mahalaga dito ay hindi ang puting kanin o brown rice, kundi ang issue na may kaugnayan sa arsenic, isang nakakalason na heavy metal na maaaring maipon sa mga halaman ng palay dahil sa polusyon sa tubig ng agrikultura. Kung ikukumpara sa ibang butil, mas mataas ang kakayahan ng palay na sumipsip ng arsenic na ginagawang potensyal na pinagmulan ang kanin ng akumulasyon ng arsenic sa katawan. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pamamaga ng tubule ng kidney, magpalala sa proteinuria, at maging sanhi ng acute kidney injury. Tinanong ako ng ilan, dapat ba akong iwasan ang kanin ng tuluyan? Hindi kailangan. Ngunit dapat kayong pumili ng kanin na itinanim sa mga lugar na may kaunting polusyon tulad ng puting basmati rice mula sa India, Pakistan o California na may mas mababang nilalaman ng arsenic. Bago lutuin, hugasan itong mabuti at gumamit ng paraan ng pagluluto na may ratio na 6 na bahagi ng tubig sa isang bahagi ng kanin, pagkatapos ay itapon ang sobrang tubig. Ang pamamaraang ito ay maaaring makabawas ng hanggang 60% ng arsenic sa kanin. Bukod dito, maaari kayong magpalit-palit sa millet, oats, o buckwheat na hindi lamang mas kaunti ang arsenic, kundi mabuti rin sa panunaw at nagbibigay ng mas maraming hibla. Hindi masama ang kanin, ngunit para sa mga nangangailangan ng pangangalaga sa kidney, mahalaga ang pagpili ng tamang uri at pagluluto nito ng tama. Kung sumasang-ayon kayo, mangyaring mag-iwan ng komento, pipili ako ng ligtas na kanin para protektahan ang kidney. Ang pangatlong pagkain, pinatuyong prutas. Isang pagkain na sa tingin mo ay mabuti, ngunit nagtatago ng maraming panganib para sa mahinang kidney. Pinatuyong plum, pasas, datiles, pinatuyong aprikot. Lahat ng ito ay maginhawa at madaling kainin na merienda, at may label pa ngang healthy, mayaman sa fiber. Ngunit ang totoo, para sa mga may sakit sa kidney, ang pinatuyong prutas ay naglalaman ng maraming elemento na hindi ka nais-nais. Ang pinatuyong prutas ay tinanggalan ng tubig, ngunit ang mga mineral at asukal ay puro. Ang bawat maliit na serving ng pasas o pinatuyong plum ay maaaring maglaman ng ilang daang milligrams ng potassium na kayang i-absorb ng komportable ng isang normal na tao,
ngunit hindi ng isang may mahinang kidney. Ang kahit kaunting pagtaas ng potassium sa dugo ay maaaring magdulot ng panghihina ng kalamnan, arrhythmia o pagkahilo. Lalo na sa mga matatanda, bukod sa potassium, ang pinatuyong prutas ay mayroon ding mataas na glycemic index na nagpapataas ng blood sugar pagkatapos kumain, na naguudyok ng tahimik na pamamaga, isang bagay na dapat iwasan ng mga may senyales ng proteinuria, hindi pa kasama ang maraming produkto na may karagdagang asukal, pampalasa, sulfite at preservatives na madaling magdulot ng allergy o digestive disorders sa mga matatanda. Kung gusto nyo ng healthy snack, pumili ng sariwang prutas tulad ng strawberry, peras, mansanas o frozen fruits na madaling itago at nakakatulong sa rehydration nang hindi nagpapahirap sa kidney. Kung sumasang-ayon kayo sa pagpipiliang ito ng pagkain, mangyaring magkomento. Pipili ako ng sariwang prutas sa halip na pinatuyong prutas. Isang simpleng aksyon ngunit makakatulong na mabawasan ang pasanin sa kidney araw-araw. Ang pang-apat na pagkain, saging. Ang matamis na tahimik na sumisira sa kidney. Ang saging ay isang simple at pamilyar na prutas na matatagpuan sa mga handaan, almusal, merienda at dessert pagkatapos kumain. Para sa mga matatanda, ang saging ay itinuturing na madaling tunawin, mabilis na nagbibigay ng enerhiya at maginhawa. Ngunit para sa mga nasa yugto ng kidney failure, kahit sa banayad na antas, ang saging ay nagtatago ng isang panganib na hindi maaaring balewalain. Ang isang medium-size na saging ay naglalaman ng mahigit 4 na 20 milligrams ng potassium. Ang bilang na ito ay bumubuo ng halos 1/4 ng maximum na antas ng potassium na dapat kainin ng isang pasyente sa kidney bawat araw. Kung kumain ka ng 2 saging at pagkatapos ay 1 tasa ng gulay, 1 piraso ng patatas, 1 baso ng buko juice, lahat ay mayaman sa potassium sa loob lamang ng 1 araw. Ang antas ng potassium sa dugo ay maaaring lumampas sa pinapayagang limitasyon. At kapag nangyari iyon, ang nervous system at cardiovascular system ang unang maaapektuhan. Maaaring makaramdam ang pasyente ng panghihina ng mga kamay at paa, bahagyang paninikip ng dibdib, at biglang mawalan ng malay dahil sa arrhythmia. Isang kakilala ko, si Mang Tony, 78 taong gulang, ay regular na nagdadialysis. Isang umaga, kumain siya ng kakanin na may inihaw na saging at uminom ng orange juice. Tanghali, nakaramdam siya ng pagod at pagkahilo. Naospital siya na may abnormal na ritmo ng puso. Pagkatapos ng pagsusuri, biglang tumaas ang potassium sa dugo at ang salarin ay ang napakapangkaraniwang almusal na iyon. Mula noon, hindi na niya binalewala ang saging, kahit na noon ay itinuturing niya itong katulong sa panunaw. Hindi masama ang saging, ngunit hindi lahat ay dapat kumain nito. Kung nasa maagang yugto ka ng kidney failure at pinapayagan ka pa rin ng doktor na kumain ng kaunting potassium, kumain ng napakakaunti, kontrolado, at kung ang kabuang potassium mula sa iba pang pagkain sa araw ay mababa pa. Huwag na huwag kumain ng saging araw-araw, huwag gamitin ang saging bilang kapalit ng pangunahing pagkain, at lalo na huwag pagsamahin sa mga vegetarian na pagkain na mataas sa potassium tulad ng tokwa, kabute o toyo. Kung nakita nyo ang pagbabahaging ito na kapakipakinabang, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog, mamuhay ng may kalidad araw-araw. Ang panlimang pagkain, oranges at orange juice. Isang nakakapreskong inumin, ngunit tahimik na nakakasira. Para sa marami sa inyong mga matatanda, ang isang baso ng orange juice sa umaga ay hindi lamang isang ugali, kundi isang pakiramdam ng pagiging sariwa na nagbibigay ng enerhiya. Matamis, malamig, madaling inumin, at pinupuri pa bilang mayaman sa bitamina C, nagpapataas ng resistensya, nakakatulong sa magandang balat, at malinaw na paningin. Gayunpaman, kung mayroon kayong senyales ng kidney failure o na-diagnose na may huminang function ng kidney, ang dilaw na orange juice na iyon
ay nagtatago ng tahimik na panganib na hindi alam ng lahat. Ito ay ang dami ng potassium na lumalampas sa ligtas na limitasyon. Ang bawat malaking orange ay maaaring maglaman ng mahigit 330 milligrams ng potassium at isang baso lamang ng sariwang orange juice na humigit kumulang 240 milliliters ay nagbibigay ng halos 500 milligrams ng potassium. Ang bilang na ito ay bumubuo ng halos 1/4 ng dami ng potassium na dapat kainin ng isang pasyenteng may kidney failure sa buong araw. Kapag hindi masala ng kidney ang sobrang potassium, ang substance na ito ay mag-iipon sa dugo na humahantong sa hyperkalemia, isang mapanganib na komplikasyon na sa simula ay nararamdaman lamang bilang palpitation, bahagyang pagkapagod, mabilis na pagtibok ng puso. Ngunit kung hindi matukoy at maayos kaagad, maaari itong magdulot ng arrhythmia, panghihina ng kalamnan, at maging stroke o cardiac arrest. Ang nakababahala ay ang orange juice ay madalas na iniinom nang walang laman ang tiyan, 1 oras kung kailan napakabilis sumipsip ng potassium ang katawan na lumilikha ng metabolic shock para sa cardiovascular system. Bukod dito, marami ang may ugali na uminom ng gamot gamit ang orange juice. Hindi alam na ang bitamina C sa orange ay maaaring makipag-ugnayan sa ilang gamot sa presyon ng dugo, diuretics, na nagdudulot ng masamang reaksyon sa mga nagdadialysis ng regular o may kidney failure sa advanced na yugto. Dapat na mahigpit na limitahan ang orange juice, sariwa man o nakapakete. Nakilala ko si Ginang Celia, 66 taong gulang sa Cebu, na nagpatuloy sa ugali ng pag-inom ng orange juice tuwing umaga dahil sa akala niya ay natural at hindi nakakasama. Nang maospital siya dahil sa mabagal na tibok ng puso at abnormal na pagbaba ng presyon ng dugo, doon lamang natuklasan ng doktor na ang sanhi ay hyperkalemia mula sa orange juice na sinamahan ng iba pang pagkain na mayaman sa potassium. Mula noon, kailangan niyang tuluyang bawasan ang orange juice at palitan ito ng tubig o banayad na herbal tea. Kung talagang mahal niyo ang orange, pumili ng maliit na dami, huwag inumin araw-araw at laging kumonsulta sa doktor. Ang pagkontrol sa dami ng potassium na iniinom ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang pasanin sa kidney, kundi nagpapahaba rin ng sariling buhay. At kung sumasang-ayon kayo, mag-iwan ng mensahe. Iiwasan ko ang orange juice upang gumaan ang kidney. Isang maliit na pagbabago, ngunit makakaligtas sa kidney araw-araw. Ang pang-anim na pagkain, patatas. Isang pamilyar na masarap na pagkain, ngunit tahimik na kaaway ng mga may kidney failure. Ang patatas, isang napakapamilyar na pagkain sa hapagkainan ng Pilipino. Mula sa nilagang patatas na may bagoong, hanggang sa sinigang na patatas na may buto o crispy fried potatoes na sinamahan ng lumpiang Shanghai, tila walang edad na hindi nagugustuhan ang malinamnam at malambot na tuber na ito. Ngunit alam ba ninyo na para sa mga may kidney failure, ang patatas ay isang napakataas na pinagmulan ng potassium at kung hindi kakainin ng tama, maaari itong maging sanhi ng tahimik na labis na pasanin sa kidney. Ang isang medium-sized na patatas, maing 150, ay naglalaman ng higit sa 600 milligrams ng potassium. Ito ay halos 1,003 ng ligtas na limitasyon ng potassium sa isang araw para sa mga pasyente sa kidney. Kung gumagamit kayo ng patatas bilang kapalit ng kanin upang magbawas ng timbang, isang karaniwang ugali ngayon, nang hindi ninyo alam na ang dami ng potassium sa patatas ay mas mataas ng maraming beses kaysa sa puting kanin, ang resulta ay madaling tumaas ang potassium sa dugo na nagdudulot ng arrhythmia, pagkapagod, pamamanhid ng mga kamay at paa, at sa maraming kaso ay humahantong sa biglaang cardiac arrest. Isa pang mapanganib na kadahilanan ay ang paraan ng pagluluto. Ang pritong patatas o nilaga sa sabaw ng buto ay hindi lamang nagpapanatili ng dami ng potassium, kundi nagdaragdag din ng saturated fat at sodium mula sa asin na nagpapahirap sa kidney. Hindi pa kasama ang mga matatanda na kumakain ng pritong patatas ay madaling tumaas ang kolesterol at presyon ng dugo. Ang mga salik na ito ay nagpapabilis sa pag-unlad ng kidney failure. Naalala ko si Mang Jose,
70 taong gulang sa Laguna. Mahilig siyang kumain ng pritong patatas. Matapos payuhan ng doktor na iwasan ang asin, lumipat siya sa nilagang patatas bilang kapalit ng kanin para sa healthy na dieta. Ngunit hindi niya alam kung paano ibabad at lutuin ng tama, kaya napakataas pa rin ng potassium. Ang resulta ay, pagkalipas ng ilang linggo, nakaramdam siya ng pagod, hirap huminga, at kinailangan siyang dalhin sa ospital dahil sa sobrang potassium sa dugo. Matapos maturuan kung paano maghanda balatan, hiwain ng manipis, ibabad sa tubig ng 3 hanggang 4 na oras, at pagkatapos ay 2 beses lutuin at itapon ang tubig, unti-unti niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan. Sa patatas, ang sikreto ay hindi lamang sa pagbawas ng pagkain, kundi sa paraan ng paghahanda. Kung nakita niyo ang pagbabahaging ito na kapaki-pakinabang, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog, mamuhay ng may kalidad araw-araw. Ang pang-7 pagkain, processed meats, longganisa, hotdog, tocino, corned beef, tahimik na bitag ng asin na nakakasira sa kidney. Ang mga processed meat tulad ng longganisa, tocino, hotdog, at corned beef ay matagal ng bahagi ng pagkain ng maraming pamilya. Hindi lamang dahil sa kaginhawaan kundi dahil din sa masarap na lasa, madaling pagsamahin. Ngunit dapat ninyong malaman na para sa mga may kidney failure, ito ay isang grupo ng pagkain na dapat iwasan ng husto dahil naglalaman ang mga ito ng napakataas na sodium, phosphorus, at iba pang additives na nagdudulot ng pangmatagalang pinsala sa kidney at cardiovascular system. Ang isang maliit na serving lamang ng longganisa o hotdog ay nagbibigay ng 1,1200 mg hanggang 2,000 mg ng sodium, halos katumbas o lumalampas sa pinapayagang limitasyon bawat araw para sa mga pasyente sa kidney. Ang sobrang asin ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at patuloy na pressure sa kidney na nagpapabilis sa pagbaba ng function ng pagsasala. Bukod dito, ang mga preservatives tulad ng nitrates at nitrites na matatagpuan sa ganitong uri ng karne, kapag na-metabolize sa katawan, ay magbubuo ng nitrosamines, isang compound na nagdudulot ng cancer at nakakasama sa mga cell ng kidney. Lalo na mapanganib ang inorganic phosphates na halos ganap na nasisipsip ng katawan na matatagpuan sa mga processed food. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakabalanse ng mineral, nagtatanggal ng calcium sa buto, at humahantong sa arteriosclerosis. Kasabay nito, ang mataas na protina sa mga karneng ito, kapag natunaw, ay magbubuo ng urea at uric acid na nagpapataas ng pasanin sa excretory system. Ang isang almusal na may pandesal at longganisa o isang serving ng silog na may tocino at atsara ay mukhang kumpleto, ngunit sa katunayan ay isang baha ng asin, preservatives, at mahirap iprosesong protina na nakakasira sa kidney araw-araw. Sa halip, dapat kayong pumili ng sariwang karne, lean cuts, steamed o boiled. Iwasan ang labis na pampalasa. Kapag bumibili ng nakabalot na produkto, basahin ng mabuti ang mga sangkap. Iwasan ang mga produkto na naglalaman ng phosphate, MSG, sodium benzoate, o mga code na E250, E451. Kung nakita nyo itong kapaki-pakinabang, mangyaring makasama ako sa pangakong iiwasan ko ang processed meat para iligtas ang kidney. Ito ay isang pagpipilian para sa isang malusog at malayang buhay sa pangmatagalan. Ang pang-8 pagkain, atsara, kimchi. Ang bitag ng sodium na nakatago sa maasim at maanghang na lasa na nakakaadik. Atsara, kimchi. Ang mga side dish na ito ay tila simple ngunit nakakatulong na lumikha ng balanse sa pagkain, lalo na kapag kumakain ng pritong o inihaw na pagkain. Gayunpaman, para sa mga may kidney failure, hindi na ito isang ligtas na pagkain. Sa likod ng maasim at maanghang na lasa ay ang napakataas na sodium at potassium, kasama ang mga compound na nabuo sa proseso ng fermentation na nagpapataas ng labis na pasanin sa kidney.
Ang 100 gram ng kimchi ay naglalaman ng average na 500 milligrams hanggang 1,200 milligrams ng sodium. Samantalang ang atsara ay maaaring umabot sa 1,500 milligram. Ang pagkain lamang ng isang maliit na plato ay sapat na upang maabot ang maximum na limitasyon ng asin na inirerekomenda bawat araw para sa mga may kidney failure. Ang sobrang sodium ay magdudulot ng water retention, edema, mataas na presyon ng dugo, at sisira sa glomerular filtration system. Bukod pa rito, sa yugto na hindi pa ganap na nagbuburo ang atsara o ang kimchi ay matagal nang nakaimbak, magkakaroon ng nitrites at oxalates. Dalawang compound na may kakayahang bumuo ng nitrosamines na nakakasama sa atay, kidney, at maging sa digestive system. Hindi lamang iyon, ang mga gulay mismo na ginagamit sa paggawa ng atsara tulad ng repolyo ay mayaman na sa potassium. Nagpapataas ito ng panganib ng hyperkalemia kapag hindi na kayang tanggalin ng kidney ng epektibo. Ang mga sintomas ay maaaring cramps, pagkapagod, arrhythmia, at kung magpapatuloy, hahantong ito sa panghihina ng kalamusan, pagkapagod, o biglaang pagkamatay. Nakilala ko si Ginang Maria, 69 taong gulang sa Pangasinan, na mahilig kumain ng atsara araw-araw dahil madali itong isubo sa kanin. Matapos ang isang matagal na pagkapagod, kinailangan siyang dalhin sa ospital dahil sa mataas na potassium sa dugo na sinamahan ng hindi makontrol na mataas na presyon ng dugo. Matapos tuluyang alisin ang atsara, sinamahan ng pagbawas ng asin at regular na pag-inom ng gamot, unti-unti siyang gumaling at bumalik sa stable na function ng kidney. Kung gusto mo pa ring panatilihin ang atsara sa iyong dieta, bawasan ang dalas, ibabad muli sa malinis na tubig upang mabawasan ang asin, at kumain lamang kapag ganap ng naimbak. Iwasan ang mga produkto ng komersyal na atsara, mga berdeng atsara o kimchi na matagal nang nakaimbak. At kung patuloy kayong nanonood hanggang dito, gusto kong imbitahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Ito ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng magandang kaalaman at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang, o magpatuloy sa panonood dahil ang susunod na pagkain ay mas pamilyar pa. Ang pangsiyam na pagkain, canned goods. Convenient sa kamay, sinisira ang kidney araw-araw. Mga minamahal kong kaibigan, ang mga canned goods ay matagal nang popular na pagpipilian, lalo na sa mga matatanda na nag-iisa o sa mga pagkain na nangangailangan ng mabilis na paghahanda. Isang lata ng tuna, isang lata ng ready-to-eat soup o delatang gulay, kailangan lang buksan at may pagkain na kaagad. Ngunit ang kaginhawaan na iyon, kung ginagamit ng madalas, ay maaaring maging tahimik na sanhi ng pinsala sa kidney, lalo na sa mga may senyales ng paghina ng function ng pagsasala. Sa isang mangkok lamang ng delatang sopas, nilagay mo na sa iyong katawan ang halos 1,500 mg ng sodium, halos katumbas ng buong dami ng asin na inirerekomenda sa isang araw para sa isang may kidney failure. Kung magdaragdag ka ng isang lata ng tuna o ilang piraso ng delatang kabute, ang kabuuang dami ng asin at preservatives ay lumampas sa ligtas na limitasyon ng 2 o 3 beses. Nagiging sanhi ito ng pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng tubig sa katawan, edema, at nagpapahirap sa kidney na magtrabaho ng maraming beses upang subukang alisin ang sobrang sodium at toxins na iyon. Isang labis na trabaho para sa isang kidney na mahina na. Bukod sa sodium, ang mga delatang pagkain ay nagtatago rin ng mga panganib na hindi gaanong napapansin. Ang phosphate na madalas na matatagpuan sa delatang isda at karne, kapag sobra, nagdudulot ito ng pagdikit ng calcium sa mga daluyan ng dugo na humahantong sa calcification, osteoporosis, at maging cardiac failure. Ang BPA, isang kemikal na maaaring tumagos mula sa panloob na lining ng lata patungo sa pagkain, ay may kakayahang guluhin ang endocrine system na nakakaapekto sa atay, puso, at lalo na sa function ng kidney. Kapag naipon ng matagal, isipin ang isang simpleng pagkain na may kanin, delatang isda,
ilang piraso ng atsara, isang mangkok ng sopas na gawa sa instant na sabaw ay maaaring hindi sinasadyang maging isang bagyo ng sodium para sa mga may kidney failure. Samantalang sa bahagyang pagbabago lamang, pagpili ng sariwang gulay, pagbawas ng asin, paglalaga ng lean meat na walang preservatives. Nabawasan mo na ang kalahati ng pasanin sa kidney. Palagi kong pinapayuhan ang mga pasyente na tandaan ang tatlong hindi. Hindi kumain ng delatang pagkain ng madalas, hindi gamitin ang tubig o sarsa sa lata, at hindi ipagpalit ang kinabukasan ng kalusugan para lamang sa kaginhawaan. Kung kinakailangan gamitin, hugasan itong mabuti, lutuin muli sa malinis na tubig, at tingnan ito bilang isang huling paraan, hindi isang regular na ugali. Ang isang lata ng delatang pagkain ay maaaring makatipid sa iyo ng ilang minuto, ngunit pinapahirapan ang kidney ng maraming oras at maaaring maging sanhi ng pagbabayad ng maraming taon na umaasa sa gamot o dialysis machine. Kung nakikisimpatiya ka dito, mangyaring mag-iwan ng komento, pipili ako ng sariwang pagkain sa halip na delatang pagkain para sa malusog na kidney. Isang maliit na pagpipilian, ngunit isang malaking hakbang sa pagpapanatili ng buhay. Mga minamahal kong kaibigan, ang kidney ay tulad ng isang tahimik na manggagawa, araw at gabi, ay nagdadala ng gawain ng pagsasala ng dugo, pagtatanggal ng toxins, pagpapanatili ng katawan na gumagana ng matatag. Ngunit nakakalungkot, ang mga pagkain na tila walang pinsala tulad ng avocado, saging, orange juice, patatas, o isang mabilis na almusal na may brown rice, processed meat, at maging atsara o dilatang pagkain ay maaaring maging pasanin. Kung dala mo ang dalawang mahinang kidney na araw-araw ay nagsisikap na paglingkuran ang katawan, ang mahalaga ay hindi ang matakot kundi ang malinaw na maunawaan. Sama-sama nating pinag-aralan ng detalyado ang bawat uri ng pagkain, ano ang dapat iwasan, ano ang maaaring gamitin, basta't luto ng tama, at lalo na kung kailan, kailangan kumonsulta sa doktor. Dahil sa huli, ang tamang dieta ay hindi tungkol sa ganap na pag-alis kundi sa pag-alam kung paano kontrolin, pumili, at makinig sa iyong sariling katawan. Kung ang video na ito ay nagbigay ng halaga sa inyo, mangyaring mag-subscribe, i-like, at ibahagi sa mga kapamilya at kaibigan. Isang pag-share ngayon, sino ang nakakaalam, ay makakatulong sa isang tao na maiwasan ang mga komplikasyon, mapanatili ang isang malusog na kidney para sa mga darating na taon. Ako ay isang kasama lamang, ngunit ang bawat hakbang sa pagprotekta sa kalusugan, kayo mismo ang nagpapasya. Nais kong kayo ay laging payapa, masaya, malusog sa isang magaan na katawan at laging malusog na kidney. At kung nakapili na kayo ng pagkain na mag-iingat kayo mula ngayon, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ito ay isang paalala para sa inyong sarili at isang motibasyon para sa mga kasama sa parehong paglalakbay.